Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede ba nating batiin yung katabi natin ng good morning? Morning. Okay, yan. Bitihan po natin yung ating mga katabi. Salamat po sa Diyos sa kabila po ng ating paghahanda sa kalamidad at sa panahon po, nandito po tayo. Pulihin po ang Diyos sa umaga po na ito. And actually sa ibang lugar, nag-hoarding na ng mga ng mga pamimili, nag-uunahan na no? Dahil nga po sa paghahanda sa bagyo. Pero we believe as Christians, as believers of God, that God is always in control, and si Lord po ang patuloy na mag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Kaya this morning po, salamat po sa pagkakataon na ito na binigay po sa atin ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tuloy-tuloy dun sa ating mensahe po, andalan po ba tayo makinig ng salita po ng Panginoon? Okay, yung ISM po, Impact Seminar Ministry po, pangunan po ni Pastor Lawrence, ay may mission po sa Mindoro this coming November 19 to 20. Kaya humingi kami ng panalangin kasi sinama niya ako to have a mission doon sa mga tribe. This is my first time po. It's not first time na mag-mission, pero first time po na magturo po sa mga tribo. Kaya pray for us po. Ingatan po kami ng Panginoon. Okay? And nasa topic po tayo ng pag-aaral po natin sa 1 John. Sa aklat po ng unang Juan. At ang ating title po ng series po natin is How Do I Know That I'm a True Child of God? Paano ko ba malalaman na ako ay isang tunay na anak ng Diyos? Every November, sabi ko nga po last week, every November ay magsisiris po ako ng patanong. Bago po mag-end yung taon, let us reflect po ano nangyari sa atin, especially po sa buhay natin at sa spiritual life natin. Ano po ba ang ginawa ni Lord? Ano ba ang mga experiences natin this year? And it's good time po na magtanong tayo, Ito pong tanong na ito ay para po sa ating lahat. Ito po ay napakagandang tanong, Paano ko ba malalaman na ako ay isang tunay na anak ng Diyos, Kaya, bakit po? Kasi sabi sa 1 John, review lang po natin yung saglit, So now we can tell who are children of God and who are children of the devil. Sabi natin last week na merong dalawang klaseng tao dito sa mundo na ito, anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Dito nga, medyo mabigat yung sinabi po ng Bible, ng children of the devil. Walang sa gitna, Walang tao na nasa gitna. Either you are in the side of God and you are in the side of the enemy. Wala pong gitna. Kaya yun po yung natin, sasagutin natin. Saan ba ako dito? Kaya ang goal natin this month is ma-ensure tayo, masigurado natin na tayo po ba ay anak ng Diyos. Ma-edify, mapalakas tayo, mapatibay yung ating pananampalataya bilang isang anak ng Diyos. Pangatlo po is yung ma-enrich, mapalago, mapagyaman po natin ang pagiging anak ng Diyos. Ang big background, ang sumulat po ng 1 John, si Apostle John, he is the youngest apostle, and he is the oldest apostle na namatay, Kasi itong mga aklat po ni Juan ay sinulat po ito more or less 90 AD, papasok na po ng first century, 100 AD. Now, dalawang kinakaharap nila during the first century is yung persecution at saka yung false teaching, kagaya po ng ating nabanggit po last week. At ang topic natin last week, ang declaration natin ay I am walking in the light of God. If you want to know that you are a true child of God, dapat lumalakad tayo sa liwanag. Sinabi natin last week na yung buhay ay nagsisimula, totoong buhay, pag natagpuan natin yung liwanag, ang Diyos, At yung liwanag na yun ay magbibigay sa atin ng change of life. At yung paglapit sa liwanag ay kailangan din po natin ng
boldness, katapangan. Kasi sometimes nahihiya tayo na humarap sa Diyos dahil sa ating mga pagkukulang. Pero sabi nga natin last week, diniin natin, no, na kahit madumi tayo, na kahit makasalanan tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, ay hindi tayo mapapahiya. In fact, ang gusto ng Diyos is pag lumapit tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo, i-redeem niya tayo, lilinisin niya tayo, at gagawin niya tayong bago. Yun po yung pangako ng Panginoon. Kaya this morning po, panibagong pag-aaral po natin sa chapter 2. Bibilisan ko na actually itong topic natin. Medyo kinonsum niya yung buong chapter ng chapter 2. Okay? Pero sana po ay, bagamat medyo malamig ngayon, praise God, pero huwag kayong matutulog. Okay? Ayan. Ang topic natin ngayon is, I am growing in obedience. No? I am growing in obedience. Obedience po yan. Na hindi lang po in-absorb ng computer yung font style. Obedience yan. I am growing in obedience. Ako ay lumalago sa pagsunod. Sige po, tayong lahat po ay yumuko at sandaling manalangin. Aming Diyos na dakila at Diyos na patuloy na kumikilos po sa buhay namin. Tinataas namin ang aming pag-aaral na ito. Hiniling po namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng kaunghawan, kalakasan upang makinig, Panginoon. Talagang siya sa atin ang aming mga sarili at Lord, i-reflect namin Lord ang aming buhay sa liwanag ng iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, na mapaihayag ito, Panginoon, ng malinaw, na kahit sa simpleng kaparaanan lang po, O Diyos, Lord, marinig namin, Lord, ang mensahe niyo po sa amin. Lord, salamat po. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Okay, no? Nung tayo po ay naging anak ng Diyos, naging Christian, tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, ay meron pong sinimulan ng Diyos sa buhay natin. Ang sinimulan niya ay buhay. No, buhay. Actually, ang Christianity po ay hindi ginagawang yung masama na mabuti. Hindi ganoon ang moralistic ang tawag natin yun. Yung sisimba ka, lalapit ka sa Diyos para masama ka, gagawin ka mabuti. Hindi lang yon. Ang Christianity po ay talagang hinukay niya yung pinakaugat. Ang Christianity po ay ginawa yung patay, ginawa niyang buhay. Okay? Ganun ang Christianity. Ang patay, ginawa niyang buhay. Tayo dati, tayo po ay mga patay dahil sa ating kasalanan. Pag sinabing patay, spiritually dead, hiwalay sa Diyos. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon po, tinanggap natin si Jesus. Sabi natin last week, no, natagpuan natin yung liwanag ng Diyos at nagkaroon po tayo ng buhay. Ngayon, lahat po ng buhay ay merong potensyal na lumago. Tama po ba? Lahat ng may buhay, either ito man ay halaman, ito man ay insekto o hayop, lalong-lalo na po kaya tao. Kaya lahat po ng may buhay ay may potensyal na lumago. Bakit sinabi natin may potensyal? Kasi depende. For example po, nagtanim ka ng buto, no? Halaman. Depende yan kung tutubo yan pag inalagaan mo. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kung totoong tinanggap mo si Jesus, talagang totoo mong sinuko mo yung buhay mo sa Diyos, meron kang desire na alagaan ang iyong pananampalataya para lumago ito. Walang totoong Christian na siya sabi niya na Kristiyano ako, anak ako ng Diyos, pero wala kang pakialam sa iyong paglago. Walang ganon. Kasi pag once na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, meron kang pakialam na lumago yung inyong pananampalataya, ugnayan sa Diyos. Tama ba? Kasi mahal mo ang Panginoon. Tama? Kaya yung baby, pag nabuhay, hindi naman nanatiling baby. Pag inalagaan ay lumalago po. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, ito po, and we can be sure, masisigurado natin that we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandment, that person is a liar and is not living in the truth. Sabi dyan, masisigurado natin na tayo po ay kilala natin ang Diyos pag sinusunod natin ang Panginoon. Kaya number 1 po, gusto nating matandaan natin ngayong umaga. To know God is to obey God. Now, to know God is to obey God. Ang makilala mo ang Diyos ay
ang kasunod noon ay pagsunod sa Diyos. Tama? Yung pananampalataya, hindi tayo naligtas dahil sa ating pagsunod, dahil sa ating mabubuting gawa. Naligtas tayo dahil sa ating pagkakilala, pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya na yon ay magbubunga po yan ng pagsunod. Tama ba? Marami pong, ito po, nakita ko lang po sa online, no? Marami pong marami pong naniniwala sa Diyos. Pero hindi lahat sumusunod sa Diyos. Magkasama po yan, no? That is the reality sometimes. That is parang nakakalungkot sa mga Kristiyano, no? I believe in God. In fact, ang ating bayan, ang ating bansa is 90%, more than 90% ay mga Christian. No? In fact po, dahil to sa Catholicism, pumasok po ang Kristyanismo dito sa ating bayan. Maraming nagdideclare na kilala nilang Diyos, pero hindi lahat ay sumusunod sa Diyos. Kaya yun yung emphasize natin, no? To know God is to obey. No? To obey God. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo hindi sumusunod sa Diyos? Of course, dahil meron tayong mga sariling kagustuhan. Sometimes, ito yung inuutos ng Diyos, pero hindi natin sinusunod kasi by nature, parang gusto nating magrebelde sa Diyos. Ano pa? Gusto natin, kunwari, no? Merong pinapagawa si Lord, meron kang pinagpipray sa Lord. Eh dahil parang ang gusto ng Panginoon ay gumaan ka sa proseso, maghintay ka, tama? Manalangin ka, magtiwala ka, maghintay ka, pero gusto natin, parang madalian, kaya ito na lang yung sinusunod natin. Di ba? Kaya that is the reality. Sometimes nahirapan tayong sumunod sa Diyos. At minsan, takot tayo, no, na maniwala sa Panginoon. At higit sa lahat po, hindi tayo sumusunod sa Diyos kasi hindi natin lubos na nakikilala talaga ang Panginoon. Now, paano ba magiging madali ang pagsunod sa Panginoon? Sino dito nagsasabing, mahirap sumunod sa Diyos? Okay, lahat tayo nadadalian. Okay, sino dito ang nagsasabing madali sumunod sa Diyos? Sabi ko sa inyo, walang sa gitna eh. Di ba? Walang gitna. Okay, nahirapan tayo. Madali ba? Minsan madali, Lord. Pag madali lang utos mo. Pero pag mahirap, parang hirap sundin ah. Okay. By nature, medyo mahirap sumunod sa Diyos. Kasi nga, against ito kadalasan sa ating kagustuhan. Pero, nagiging madali ang pagsunod sa Diyos dahil sa salitang pag-ibig. No? Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Ibig sabihin, madaling sumunod sa Diyos pag mahal natin ang Diyos. Amen ba? Kaya, I realized, sometimes mahirap magpasunod ng anak, di ba? Ang hirap magpasunod ng anak, lalo pag lumalaki na. Pero I realized, dapat ay hindi lang, kumbaga ang Diyos, hindi tayo pinipersa sumunod eh. Ang ginagawa ng Diyos ay pinapakilala niya yung sarili niya, yung pag-ibig niya sa atin eh. Tama? At nare-realize ko rin sa, sa aking anak eh, parang hirap i-push na sumunod, no? Si Nathan medyo lumalaki na eh, medyo may kumbaga, alam mo yun, parang sumasagot na rin eh. Parang marunong na sa'yo eh, di ba? Pero, ang ginagawa ng Diyos sa atin is, pinapahayag niya yung pag-ibig niya sa atin. Para malaman natin na mahal tayo ng Diyos at para sundin natin siya. Tingnan niyo po, sabi sa 1 John chapter 5, tanong tayo sa chapter 5. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak. Iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat, tingnan niyo po mabuti na, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. At sabi dito, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. By nature, mahirap talaga. Pero pag mahal mo ang Diyos, kaya mong ibigay. No? Kahit mahirap yon. Kaya mong humakbang, kaya mong sumunod sa Diyos dahil mahal mo ang Panginoon. Ibang klase talaga nagagawa ng pagmamahal. Okay, sino dito? Marami nang ginawa dahil sa pagmamahal. Okay? Wala. Parang wala. Wala. Okay. Yan, 1 John chapter 2, verse 7 to 8. Mga minamahal, hindi sa bagong utos na sinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na sa inyo
sa simula pa. Gusto ko lang pong i-share dito, no? Merong dalawang utos dito sa chapter 2. Merong dalawang utos. Ang unang utos is yung to love our neighbors. Mahalin yung kapwa natin. Yung kapwa mo. Kaya sabi sa verse 9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala sa iba. Ang unang utos dito is yung mahalin mo yung kapwa mo. And I believe, sa aking experience, no, every time, kumbaga, sa history ng aking buhay, from time to time, merong pagkakataon talaga na mahirap mahalin yung kapwa po natin. Tama ba? Kahit nga minsan asawa, di ba? Joke. Okay, ako lang nahihirapan, ha. Pero, si Jen, palagi ako minamahal, kaya talagang minamahal ko siya palagi. Bumawi, no? Ayan, mahirap din. Very challenging talaga, no? Very challenging. Pero sabi ni Jesus, ang sabi dito, mahalin mo yung kapwa mo. And tingnan niyo po mabuti, no? Hindi isang bagong utos ang susunod ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo pasimula pa. Anong nature ng bagong utos? Kasi ganito yan, no? Yung to love your neighbor, to love your brothers and sisters. Bago siya, hindi dahil bago siya. Nakakalito, no? Bago siya in nature. Kasi dati, ang sabi ng Old Testament, love your neighbor as you love yourself. Kasi hindi pa pinadaman ni Jesus yung kanyang pag-ibig eh. Kaya ang pamantayan dati sa pagmamahal ay yung sarili natin. Yung sarili mo. Tama? Ang pinakamamahal mo sa buhay mo ay yung sarili mo, tama, di ba? Hindi na inuutos ng Bible na mahalin mo yung sarili mo eh. Kasi mahal na natin talaga yung sarili natin, pinapahalaga na natin yung sarili natin. Ngayon, nung dumating si Jesus, ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya may bago ng utos. May bagong nature yung utos. May bagong standard. Paano mo mamahalin yung kapwa mo? Hindi na sa pamamagitan ng ang standard sa sarili mo, kundi sa pag-ibig na ng Panginoon. Kumbaga si Jesus, nagbigay siya ng example, nagbigay siya ng standard po sa atin. Of course, no, sabi ko nga po, minsan may mga pagkakataon na ayaw natin yung kapwa natin. Tama? O nagagalit tayo sa kapwa natin. Pero hindi tayo nag-i-end doon. Amen? May mga pagkakataon talaga na minsan nasasaktan tayo ng kapwa natin o ayaw natin sa kanyang kaparaanan, pero hindi tayo nag-i-end doon bilang isang Kristiyano. As children of God, we are people in the light. Naliwanagan na tayo. And we are open. Every time na meron tayong conflict sa kapwa natin, we are open for reconciliation. Why? Kasi naiunawaan natin eh. Si God nakipag-reconcile, nakipagbati sa atin eh. Every time na merong conflict sa kapwa, we are willing to forgive. Even hindi siya karapat-dapat. Why? Because Jesus set a standard. Nagpapatawad ka, hindi dahil karapat-dapat yung patawarin yung kapwa mo, kundi nagpapatawad ka dahil pinatawad ka ng ating Panginoon. Alam niyo po, mahirap pong magpatawad. Kasi ang pagpapatawad is not, forgiving is not forgetting. Forgiving is embracing the pain. No, na imbis na siya ang sumalo nung hirap na naramdaman mo o hirap ng sitwasyon, ikaw yung sumasalo noon. Kagaya ng ginawa sa atin ng ating Panginoon Kristo. He forgive us. No? At sinalo niya yung ating kabayaran ng ating kasalanan. Okay. Anong title natin? I am growing in obedience. Ano yung dalawang utos? Una is yung mahalin yung kapwa. Now, dito, tingnan niyo pong mabuti. Bakit natin pinamagatang itong I am growing in obedience? Kasi tingnan niyo pong mabuti sa verse 12 hanggang 14 po ito, no? I am writing to you who are God's children. Binanggit yung God's children. So verse 13, I am writing to you who are mature in the faith. Sumunod din, I am writing to you who are young in the faith. At pinaulit po yan, God's children, mature in the faith, young in the faith.
Yung God's children dyan is yung mga baby na Christian. Kumbaga, generally, yun ang tinutukoy dyan. Yung mga mature in the faith, yung mga matatagal na sa pananampalataya. At yung mga young in the faith is yung mga bago sa pananampalataya. Ano ibig sabihin yan? Na it's okay na minsan bago lang tayo sa pananampalataya, nahirapan tayong sumunod, nahirapan tayong gawin yung kalooban ng Panginoon, pero ang challenge sa atin ng Bible, tingnan niyo po mabuti, ang challenge sa atin ng Bible po ay huwag tayong manatili doon sa estado natin ngayon. Yan yung challenge. Ibig sabihin, mag-reflect tayo. Saan na ba ako sa pananampalataya ko ngayon? Ilang taon na ba akong Christian? I am a baby in the faith? I am young in the faith? Or I am in the towards maturity? No? Hindi naman napipilit ito maturity, pero nakahangad po ito. Na, ibig sabihin na ipag-pray po ito. At yun ang gusto ng Panginoon, lumago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Anong unang utos dito? Mahalin mo yung kapwa mo. And pangalawa po is yung wag mahalin ang mundo. At pamilyar kayo dito sa mga Amish. Alam niyo po yung Amish, mga Amish? Yung mga Amish po ay, sila po ay taga England, I believe England, no? Na some of them nag-migrate po sa Amerika. At yung mga Amish po, nakaka-amaze po sila. Mga Amish, nakaka-amaze. Pinapatawa ko lang ngayon, no? Yung mga Amish po, ay nag-migrate po sila sa Amerika at meron silang sariling grupo. Hindi sila pupunta doon sa mga tao na gumagamit ng technology. Kaya wala silang mga vehicles diyan sa lugar nila. Wala din silang mga cellphone. No? Kumbaga yun nila yung sarili nila sa mundo para makaiwas sila sa tukso, sa pagkakasala, sa mga pagbabago ng mundo na ito. Kaya dito sa lugar na ito, ay sila po, yan, siniklod nila yung sarili nila sa madaling salita. Pero, alam niyo po tayo, ay bagamat respeto natin yung paniniwala nila, pero hindi tayo inutusan ng Diyos na ihiwalay yung ating mga sarili sa mundo na ito. Ang kailangan lang nating matutunan is yung wag mahalin yung mundo na ito. Okay? Kaya sabi dyan, do not love this world. Yung world dyan ay yung salitang cosmos. Baka malito lang tayo, no? Kasi sabi sa John 3:16. Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Para yung po, cosmos. Pero yung word na ginamit doon ay yung mga tao. Dito, yung word dito is yung sistema ng mundo na ito. Yung makamundong sistema. Kaya wag daw nating mahalin sa madaling salita, wag nating mahalin yung sistema ng mundo na ito. For the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Sa madaling salita, hindi pwedeng pagsamahin yung pagmamahal sa mundo at pagmamahal sa Diyos. I mean sa sistema ng mundo na ito. Now, ano ba yung sistema ng mundo? Sabi dito, for the world offers only craving for physical pleasure. Yung mundo daw ay naghahangad lang ng physical pleasure. Ano yung physical pleasure nito? Ito po ay mga kahalayan. No? Ito po yung sinusunod lang yung appetite, yung kagustuhan ng physical. At huwag daw nating hayaan na makuha natin yon. At ano pa? A craving for everything we see. Yung pagiging materialistic. Gumagamit tayo ng material, hindi naman masama yon. Yung mga material na bagay, magkaroon ka ng mga bagong kagamitan. Pero, yung bang nag-crave ka, kung ano yung bago, napapasunod ka. Kung ano yung meron yung iba at wala ka, gusto mo na rin yun. Napapasunod ka sa mga bagay na ito. Tama? Kaya, lobat. Okay, dito lang tayo. Hello, lobat pa lang. Okay. Yan, sabi dyan, a craving for everything we see. Kaya di ba, mapapansin niyo po, ang mga bagay sa mundo na ito, nilalapit ng mundo sa ating buhay. For example po,
yung shopping. No? Nasa ng shopping? Nasa cellphone na, di ba? No, hindi naman masama mag-shopping sa cellphone o sa Shopee. Ding, ding. Ako po, tumutunog palagi, no? Pero, minsan naging masama siya pag sobra-sobra. O kaya naman, pag bumibili ka, na meron ka naman nun. Di ba? Parang palagi na lang nandun yung yung driver. Kilala na siya ng aso mo, di na siya tinatahunan kasi kilala na siya, no? Ibig sabihin, may ganitong hangarin o inaalok ang mundo na ito. Now, hindi naman masama ito, ulitin ko po, hindi po masama, no? Ang naging masama lang pag napapasunod tayo. And sometimes, nadadala talaga tayo sa yung mga bagay na nakikita natin. Tama ba? Kaya gusto nyo, kunwari, for example, kung meron man tayong struggle sa ganon, kung gusto nyo makalaya doon, sa pag-shopping sa internet, burahin nyo na yung ang biro lang, no? Pero, ang sinasabi lang sa atin ng salita ng Diyos, huwag tayong magpadala sa takbo ng mundo na ito. Ano pa po? And pride in our achievements and possession. Okay? Nothing wrong to achieve, magkaroon ka ng mga possession, pero kung doon mo lang inaasa ang iyong buhay, o yung pagiging yung sarili mo, yung identity mo sa achievement mo, doon po siya nagiging masama. Bakit tayo winaway ng Diyos na huwag magpadala sa takbo ng mundo na ito? Kasi nga po, and this world is fading away along with everything that people crave. Lahat ng mga bagay dito sa mundo na ito is mawawala. Tingnan mo mabuti. Kahit nga po yung craving. Diba? Pag matanda ka na, diba? Konti na lang yung pag-crave mo sa mga bagay-bagay na ito. Okay? Konti na lang, di ka kailangan mo na sa lampi pag matanda ka na. No? And the most important dyan is yung mundo po ay nag-fade po, nawawala. And we know, sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon, nung nakaraan, bumagyo, di ba? At nakita natin na sa sandaling pagkakataon lang, nawawala yung pagmamayari ng mga tao. Sa sandaling panahon lang. They don't know, mangyayari ito, pero wala namang gusto mangyari itong mga bagay na ito. Pero that is the reality of this world. Lahat pwedeng mawala bigla. Okay? Kaya sabi ng Bible, instead of loving this world, you should love the Lord. Love the Lord with all of your heart, with all your soul, no? And pangalawa po, to obey is to remain faithful until the end. To obey is to remain faithful until the end. Ang sabi diyan, dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming. And already many such antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come. These people left our church, but they never really belong us. Otherwise, they would have stayed with us. When they lived, it proved that they did not belong to us. Ito po is a great warning po sa ating mga kapatid. Tingnan niyo po mabuti. Na yung mga tao daw na umaalis ng simbahan, ang sabi diyan, these people left our church, so mga tao na ito, ang maalis talaga sa Diyos ay hindi talaga kabilang sa Diyos. This is the statement na ang salvation ba nawawala sa tao? Ang pagtao ba tumalikod sa Diyos, nawawala yung kaligtasan? Alam niyo po, this statement is very clear. Pag ang tao tumalikod sa Diyos, hindi talaga siya totoo nagkaroon ng kaligtasan. Kasi sabi diyan, those who left our church, the people of God, never really belong with us. When they left, yung kanilang pag-alis, it proved that they did not belong with us. Kaya, ano ang basihan natin kung totoo kang anak ng Diyos? Nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Mahalaga po yan. Napakahalaga po sa atin
Kasi today, ang dami pong mga tao na tumatalikod po sa Panginoon. Ang dami pong umaalis po sa pananampalataya. And sometimes, nadi-discourage tayo. Pero let us evaluate ourselves, no? Tignan natin yung ating mga sarili. Na tayo po ba ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos. Bigyan ko lang po kayo ng konting dito. Kasi binanggit dito yung Antichrist. Sabi dyan, you have heard that the Antichrist is coming and already many such Antichrist have. Dalawang pagkakataon kasi binanggit yung Antichrist. Yung isa is, malaki yung A, Antichrist. Ibig sabihin, meron talagang darating na Antichrist sa hinaharap na kung saan ay pamumunuan niya yung mga tumatalikod sa Diyos. Darating yan. Actually, marami na pong sa history, marami na pong speculation kung sino yan. Sabi nila si Nero, panahon ng mga apostol. Sabi nila si Hitler, kasi nga pinapatay niya yung mga Hudyo. Ang sabi nga nila, meron pa nga nagsasabi, si Ronald Reagan. Kilala si Ronald Reagan? Yung naging presidente ng Amerika kasi si Ronald Reagan, ang pangalan niya, Ronald Wilson Reagan. 666. Pero hindi naman din talaga, no? Pero sabi sa atin ng Bible, meron darating na Antichrist. Na kung saan, binanggit ng Book of Revelation, the beast. No? Pero, sa kanilang kapanahunan, meron ding Antichrist. Kaya ito, Antichrist. Marami. At yung mga Antichrist na yan, yung mga nagde-deny na si Jesus ay hindi Diyos at hindi nagkatawang tao. Amen? Pero, tayo, hindi tayo yun. Amen ba? Amen. Hindi tayo yung magde-deny sa Diyos o tatalikod sa Panginoon. Kaya sabi, but you are not like that. For the Holy One has given you His Spirit. So verse 22, verse 21, so I am writing you not because you don't know the truth, because you know the difference between truth and lies. And who is a liar? Anyone who says that Jesus is not the Christ, anyone who denies the Father and the Son is an Antichrist. Those who denies God, those who deny Jesus is Antichrist. Kaya, did you receive Jesus as your personal Lord and Savior? I believe po, lahat tayo bibigyan ng pagkakataon na magpakilala ang ating Panginoon sa buhay natin. Sana po, kung narinig natin yung mensahe na ito, makapakalinig tayo ng mensahe patungkol sa ating Panginoon sa Kristo, huwag nating i-reject, huwag nating talikuran. Kasi yun ang pinakamahalaga po sa ating buhay. Amen? Okay, how to remain faithful until the end. Mabilis, malapit na po matapos, okay? Okay, how to remain faithful until the end. Sabi dyan, you must remain faithful to what you have been taught from the beginning. If you do, you will remain in fellowship with the Son and with the Father, and in this fellowship we enjoy the eternal life He promised us. Sabi sa the verse, I am writing these things to warn you about those who want to lead you astray, but you have received the Holy Spirit and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true, for the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches is true. It's not a lie. So just as He taught you, remain in fellowship with Christ. How to remain faithful until the end? The end, remain in Christ through reading God's Word, prayer, and fellowship with other believers. Paano ba tayo manatiling tapat? Manatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. There will be distraction, there will be discouragement sa ating buhay. Pero paano pa tayo makakadating hanggang dulo, mga kapatid? Tayo po ay manatili po sa ating Panginoon. That is one way. No other way. No? Manatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya to know God is to obey God, to obey is to remain faithful until the end, and obedience is proof of spiritual growth. Obedience is proof of spiritual growth. Kaya nga, mga kapatid,
manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagpaparito niya at nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Napakalinaw po, ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Obedience is proof of spiritual growth. How do you know that you are a true child of God? You are growing in obedience. Sumusunod ka sa Panginoon. Mahirap ang sumunod? Of course, sometimes mahirap. But if you love God with all of your heart, it is easy to obey because you love the Lord. Amen? Okay, meron akong iiwan na tanong po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Let us reflect this question. Okay? Anong area ng inyong buhay na kailangan mong lumago sa pagsunod? Anong area ng buhay mo ngayon na kailangan mong lumago sa pagsunod? Meron ba sa buhay natin? Let us reflect po for this question. Marahil sa area ng family, sa area ng work, sa area ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, marahil sa area ng finances, marahil sa area ng paglilingkod sa Panginoon. I don't know kung anong area po. Nawa po, iniiwanan tayo ng Diyos ng tanong, anong area sa iyong buhay ngayon na kailangan mo lumago sa pagsunod? Ang bawat isa po sa atin meron. Ako meron din po. At let us heal it to God and pray to the Lord. Lord, ano nga ba yung area ng buhay ko na kailangan pang lumago sa aking pagsunod sa iyo? Yes, Lord. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa mensahe na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na lalo pa namin kayong makilala. Mahalin, O Diyos. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili ng tapat, Panginoon, hanggang dulo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi nakasalalay lang sa amin ang aming pagtatagumpay, kundi, Lord, nandiyan ang iyong salita, ang iyong banal na Espiritu para tulungan tayo. Salamat po sa inyo po ang papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.